Ito na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong objectivity. Senator Jinggoy Estrada sumailalim na sa booking procedure at balik selda na. Wala akong naisip pahiwatig niyan, ha? Congressman Meow Meow, bye-bye na matapos masampahan ng pangatlong ethics complaint. Meow 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 Meow. Senadora Risa Hontiveros sinagot ang mga bashers sa paggamit niya ng index cards at notes. Tatay Ronald Llamas, pumaldo. Larawan kasama si dating Speaker Martin Romualdez, lubutang. Tay, what's the meaning of this? At ano kaya ang napakatalinong analysis ng ating AI analyst na si Jean Pu sa nangyaring walkout ng Senate minority? Luzon at Visayas, bardagulan na ng mga balita. Ako po si Ronald Llamas. O sa mga kababayan nato sa Mindanao, ako si Lovely Granada. Syukran. At ito ang Cayetano Resign Show! Also with Ronald Llamas Resign. Na-booking na rin si Senator Jinggoy Estrada, as in, dumaan sa booking procedure. Wala tayong naisip pahiwatig, no? Siya ay nakatapos na rin ng Bachelor of Arts in Plunder, Masteral in Plunder and Graph, at saka, again, a doctorate in Plunder. Kaya mo yon, Lovely? Hindi ko kaya yun. Inaresto siya ng matikas na sekretary na si John Vic Remulla sa loob ng Senado. Ang sweet, di ba? Nagsagutan at nagsigawan pa sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi niya, never in the history of the Senate na merong hinuli dito sa loob, no? Never din nahawakan sa dibdib ng walang isang Senate President, si John Vic Remulla. Inggit na inggit si Senator Jinggoy. No, dahil hindi umabot ang kanyang kamay sa dibdib ni John Vic Remulla. Sa isang press conference, sinabi ni Remulla na siya ng anak ni Jinggoy at dirty finger pa nang arestuhin niya ang senador. Napakasakit. There was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger personally. I said, it's okay. I understand the emotion. Sino pong daughter? I don't know which one. But I think it was nothing personal. Nung nagtatatala si Senate President, Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano, ang ganda ng sagot ni Secretary John Vic Remulla. Ano sagot niya? Ang sagot niya, pinakawalan nyo eh. Yung nasa custody nyo, no, si Bato. Tapos Right. ngayon, magka-custody na naman kayo. Yes. Wag na. Diba? Wag na. Yeah, that was a good answer. Yes. Very good siya dyan. Yes, no? Pero talagang nahawakan ang dibdib niya. Medyo. Akala ko nga AI yung nakita ko. Seryoso ba yun? Seryoso. Very defining yun. Oh, very defining. Ano niya. Oh. Ha? Kaya, inggit na inggit yung isang senador. Dahil hindi siya nakahawak ng dibdib. Kaya siguro talagang pinagtanggol niya si Jinggoy, no, para magkaroon ng chance. Oo. Baka chancing. Ikaw Lovely hindi ka woke, hindi ka politically correct. Baka mahawa pa ako sa'yo, mabanatan pa ako ng iba dyan. I'm politically incorrect. Yeah. Napansin ko nga. Politically incorrect bigot. Oo. Pero nasaan ka ba? Nung 2001 at saka 2014, nung nakulong si Jinggoy. 2001, grade 6 ako noon. At next year noon, National School Press Conference, nag-host ako noon. Kasi host ang Gensan, 2002, host ang Gensan ng National School Press Conference. So, nag-host ang anak mo. Ang cute-cute ko pa noon. Lovely pa ako noon. Ewan ko ano nangyari. Hindi ka pa hindi ka pa coops. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Hindi pa. Kailan ka nagsimula maging coops? Nung nakilala ko po kayo. Guilty as charged. Kayo po, anong ginawa niyo noong 2001?
2001, yan yung kwan eh. Yan yung second election ng party list. Oh. 98 kasi yung first. 97 namin napaaprubahan. Oh. Kaya medyo nagsisimula kami pumasok na sa politika. Ang pogi nyo dyan. Para kayong ang pogi nyo pala. Kaya mo yan? Noon. Apro yan. Apro. Oo Ayan. nga. Pwede gel pa dyan, no? Yeah, tsaka kompleto pa yung nyo. Yung, bigote. Bigote. Pero nung 2014, 2014, paano yan? Secretary na ako niyan. Oo. Kaya... Ganda nga ng ngiti nyo nung 2014, alam ko may liga niya sa Malacanang eh. Oo. Tapos by accident, nasahod ko yung presidente. By accident. No? Bumagsak, basag yung salamin niya. Sabi niya, pinasag mo yung napakamahal kong salamin, no? 70,000 yan. Sabi ko, boss, bakit ka nagsasalamin sa basketball game? No? Nagkagulo na, no? Dahil tingin ng PSG, parang attempted assassination. Ganun, no? Tapos pinalabas pa. Hindi ko alam, may video pala. So, nung pagkasahod kay Pinoy, dahan-dahang umaalis yung sumahod. Doon sa video. No? Kaya huli. Ikaw, nung 2014, no? 2014, nasa nasa Maynila na ako niyan. And I was dating. Okay. Dating pero hindi ako in love. Charo! Diba? 2026! Magkasama na tayo. Anong rally ba yan? Nakilala ko na ang aking itay. Long lost. Diba? By that time, coops ka na. Coops na. Na-recruit mo na ako sa iyong kalokohan. Kayo naman. Pero seriously, yung pinakita nilang picture, pa yun, 2022. Sa isang diplomatic function sa bahay ng German ambassador. Okay. Andun din nagkataon si speaker. Tapos kinunan ako ng picture ni Vera Files editor Ellen Tordesillas. No? Kaya wala pang maleta noon, no? Sayang. Through the years, ang buhay natin with Jinggoy Estrada. Siyempre, di ba? Since 2001 to 2026. Wow. Hoy, tabangin si Jinggoy! Nakaka-relate ka? Ang alin? Kay Jinggoy? Hindi eh. Hindi. Pag nahuli na ako, ayoko na. Parang pero siya ang tapang niya. Ano yung kanta yan eh? Yung kanta, di na natuto. Yes. Parang Akala ko ganun, kasi, diba? through the years, magnakaw ka pa rin. SP resign! SP resign! Yan ang panawagan ng Senate Minority. Isang araw matapos makulong si Senador Jinggoy Estrada, hindi sinipot ng majority senators ang session sa Senado. Kaya naman sabi ni Senator Erwin Tulfo, isa itong abandonment of responsibility, dereliction of duty at blatant disregard sa rules ng Senado. Dahil dyan, nananawagan sila na mag-resign na si Cayetano. Nagkaunsehan. Literally. Nagkaunsehan. Onse-onse. Tayo. Di 8-8. Onse-onse. Onse-onse. Pwede. Actually, sa 45 years ko sa politika, ngayon ako nakakita ng isang Senate President na binoykot yung sarili niyang Senate session. Exactly. Ayaw mo yun? Skipping work just to maintain his Senate presidency. Mas coup sa atin yun. No? Mas coup sa atin yun. No? At imagine, yung minority nag-walk out dahil pinipilit aprubahan yung online voting na wala sa rules ng Senado. Diba? Tapos, ang nakapagtaka, yung majority ayaw mag-walk-in. No? Kaya, unprecedented ito. Akala ko nga, napakarami ng unprecedented. Meron pang ganitong unprecedented. Diba? So, paano na-resolve yan? Yeah, actually, I was thinking about, may constitutional remedy ba pag ganyan? Well, posible naman dahil marami namang gray areas sa ating batas. Pero again, unprecedented yung posibleng maging resolution yan. Kahit halimbawa, magbago yung 11-11, magkaroon ng 7-11. Masarap ang kape doon. O kaya ay magkaroon maging 39, hindi pa rin nare-resolve. Bakit? Dahil para magkaroon ng bagong botohan, kailangan i-convene muna nung
lumang Yeah. Senate President yung Senado. Mhm. Kung hindi niya makukonvene, dapat yung susunod na highest ranking, yung pro temp. Yeah. No? Nasa ngayon si Loren Legarda. No? At kung hindi pa pwede si Loren Legarda, yung ikatlo, yung Senate majority minority. floor Oh, leader. majority Pero floor gray area rin yan dahil Ah. yung majority floor leader, si Joel Villanueva, Mhm. na meron din kasong plunder, Yes. ay hindi pa siya talaga officially majority floor leader. Mhm. No, siya ay parang kung pa lang, no? Ang tawag doon, yung Acting? acting, no? Acting. Mahilig umarte yun eh. Oo, Kaya acting. Naghahampas pa, di ba? Parang ang hilig nila maghahampas ng Oo. lamesa ngayon. Parang no? ikaw lang din sa 4 alas. Medyo, no? Ah. The Senate is under attack! Bang! Tapos, si Jinggoy naman, we have to maintain the independence of the Senate! Bang! No? Tapos si Jinggoy, si Joel Villanueva, no? Dapat tutulan natin ang korupsyon! Bang! Di Pero ba? siya yung kurap. Oo, di ba? Oo. Tutulan natin ang korupsyon. Wala na akong Bang! kompetisyon. Oo. Mahilig sila, no? Ano kaya nangyari sa mga lamesa ron sa Senado? No? Sa kakahampas nito mga to. No? Oo. Mga hampas lupa. Iyan. Pero si Congressman Barsaga, nung na-eject siya sa Kongreso, hindi naman siya naghampas. Ang sabi lang niya, meow, 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 meow. Yes. Kaya yung mga kinukumpara, yung walkout ng Senate minority sa no-show ng Senate majority ay mali po yun. Kasi ang Senate minority ay nag-walkout sa kabalbalan ng Senate majority. Para protektahan ang institusyon. Yes, Diba? exactly. Oo. Pero itong no-show ng Senate majority, Ay para protektahan ang isang pugante. exactly. No? Ang isang, tawag diyan, criminal element. Mhm. At naho-hostage ang ating legislative body. Imagine mo, lahat ng appointments ay titigil Mm. dahil walang session eh. Kaya huwag natin payagan. Exactly. Mahiya naman tayo sa ating mga sarili. Mahiya naman tayo sa ating mga anak, ating mga apo at susunod na henerasyon. Sobrang kawalang hiyaan na yan. Yeah, pero mga bagagnawong maning mga tauhanan so di na sila maulaw. Sabi ko lang. Correct. Mga baga silang nawong. Oo. Kapalang mukha. Oo. Mga bagagkubal ang nawong. Ano yung sinabi ko? Oo. Mga kapalang kalyo sa mukha. Oo. Mahirap na kuskusin yun. No? Oo. Strike 3 na si Congressman Kiko Barzaga. Isang panibagong reklamo sa Ethics Committee ang hinarap niya. Congratulations! Ayun. Sipa. No? Courtesy of NBI Director na hindi matibag-tibag na si Melvin Matibag. Dahil yan sa mga fake news na post ni Barzaga sa kasagsagan ng barilan sa Senado, dagdag pa ni Matibag, bukod sa ethics case, magsasampa rin sila ng kasong kriminal laban kay Barzaga. Meow, meow, meow. So I'm saying my goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila huwag na masyadong mag-blackface. Bye-bye mga crocodile. Akala ko ba meron siyang 9 lives? Nakakatatlo pa lang eh. No? Tanggal na eh. 3 times 3. Oo, three's the charm. No? Parang si Jingo Estrada. Three's the charm. Oh, yes! Diba? Palakpakan! Ang gagaling nila! Napaka-fake news niyang si Kiko Barzaga. Actually, kasi nagsishow siya sa feed ko eh. Hindi ko naman siya binablock. I don't block people. Kasi Diba, ayoko ng echo chamber. Nagkasenyalan pa kayo? Yes! Impeachment, di ba? Oo. Kasi ganun siya ng ganun. Minsan ako sa Congress, impeachment. Oo, nakita ko yun. Oo. Ito talaga si anak kung saan pumupunta. Senado, Kongreso, rally. Kuha yun ni Oo. Attorney Reyes eh. He was doing this. Naaalibad ba rin ako sa kanya kasi ganun siya ng ganun. Duterte, ganun sa audience. Sa likod niyo, di ba? Nakatalikod siya, di ba? Yes. Oo. Tapos humaharap siya sa audience. Tapos Duterte sign siya. So, mga pangatlong beses niyang ginawa yun. So, ginanon ko na. Sana sinabi mo, Juan. Ganun, no? Gagawin mo siya, oh. Ganun. Sabi mo si Juan. Si Attorney Falsis, di ba? Medyo natulala siya, di ba? Nung nag-debate sila. Yeah, oo. Natulala Ikaw siya. ba, pag hinamon ka ni Barkada ng debate, papatulan mo? Of course.
course. Ah, okay. Kahit na medyo nakaka-insulto, pero sige lang. Pero actually in fairness kay Kiko Barzaga, sa online kasi nakakainis siya. Pero when I actually met him, may ano siya parang may pleasant vibe siya. Parang ang gaan niya sa... ang gaan niya lang. Parang hindi ko na siya kinarga. Napakarupok mo naman, anak. I mean, hindi No? siya yung Oo. tipong you won't have to hate him kasi. Parang ganun lang. Pero nung nakita ko na naman yung fake news niya, parang sana pala sinapak ko to. Pero kami kasi may konting sapi. Meron din Oh. kami konting charm. Oo. Oh. Kasama yung sa sapi eh. Oh, sasabi. Diba? Yung parang naiiba ka. Mm. Diba? Yung gano'n. No? Kaya nakuha yung interest mo. Dahil naiiba siya eh. Hindi naman ako interesado. Parang ayoko lang siya awayin. Parang kawawa naman to pag inaway. Parang Oo, ganun. ganun. Nakisimpatya ka sa kanya. Hindi naman yung sympathy Parang, bata, huwag na natin patulan. Parang ganon. Yan yung pinakaayaw ko, yung babanggitin ako, sabi, in fairness kay Llamas. Parang may ibig sabihin niya, di ba? Yung, In fairness. Bago ka banatan, sasabihin mo na, in fairness. Di ba? Pero dahil pusa siya, in fairness. Fairness? Hindi ba susunog yun? Ibang klase yung balat nun. Marami pang pang-asar na walang kwentang balita sa pagbabalik ng The Lovely Show. Also with Ronald Llamas. Nagbabalik ang The Lovely Show. Also, bakit di ka sasalita? Nagno-notes. May index card. Yan ang banat kay Senadora Risa Hontiveros ng mga DDS. Kaya naman para matigil ang mga yan, sinagot ni Senri ang issue sa programang Political Beat ng One News. Sa interview, sinabi ni Hontiveros na matagal na talaga siyang nagno-notes. Hindi niya ito ikinakahiya. Dagdag pa ng magiting at magandang senadora, kailangan ng notes at index cards para sa accuracy. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng interview niya. Hello! Hindi ba sila nagte-take ng notes ng estudyante sila? Ako... Baka kaya sila trolls. Ewan ko. Habit ko talaga mula nung estudyante ako mag-take ng notes. Ano bang issue ron? Well, issue siya sa mga DDS. Oo, Pero ikaw hindi ka talaga nagno-notes diba? Kasi nalilito ka. Oo, nalilito ako. Pero karamihan naman kasi may notes. No, yung iba Yes. PowerPoint. Yung iba ay merong binabasa sa screen, di ba? Mas natural na yung notes Dahil kung yun, old school, di ba? Yung ngayon kasi, nakikita mo yung presidente, may binabasa. Hindi mo lang nakikita Teleprompter. yung binabasa niya. So, anong problema? Yeah. Ang mahalaga ay sincero siya sa kanyang sinasabi. Exactly. Ang mahalaga ay tama yung kanyang sinasabi. Exactly. Diba? And- At yung track record niya, consistent sa kanyang sinasabi. Yun. Yun yung mahalaga na wala yung mga DDS. Ang ipokrita Yung mga may problema sa pagtitake note, siguro sila yung mga sobrang genius and sobrang talino na, yun ang may photographic memory, yung hindi na kailangan mag-take note. Alam ko na. Kasi hindi naman nila kailangan ng accuracy Correct. Hindi naman nila Oo. kailangan ng facts. Tsaka So bakit pa sobrang- sila magte-take note? O, tsaka yung sobrang talino, yung walang laman yung utak, kailangan pasukan. No? May kilala akong ganun. Ng mga senador. Oo. Sino? Oo. Sino? Di yung sinakay lang daw niya yung isang pugante sa kanyang kotse. Nakisakay O, nakisakay lang daw O, diba? Sino ba naman ako para tumanggi? Di ba? Kaya mo yun. Yun yung sabi niyo na resilient. Oo. Resilient ang utak. At saka Matindi. resistant. Medyo, oo. Nagre-resist sa learning. Oo. Parang yung isang senador doon, na binanatan si Risa, yan daw ang problema sa walang legal background, di ba? Akala mo, legal luminary siya. Nung in-engage siya nung isang komedyante na senador, ang sabi sa kanya, nasa rules yan Akala ko pa naman magaling ka sa rules. Yun. Di natameme. Oh, yes. Natameme. That was Dahil- satisfying. kahit hindi abogado, si Senator Soto, kabisadong-kabisado niya ng rules, di ba? Second nature na yan. Yeah. Ito,
bago pa lang eh. Sobrang nagmamagaling na. Di ba? Parang kami nung nasa Ropor kami nung high school. Pag late ka sa klase, pag upo mo, taas ka agad ng kamay. Para hindi mahalatang late ka tsaka bobo ka. Di ba? Naranasan mo yun? No? Hindi eh. Hindi naman ako ginagawa ko Ropor. yun, no? Pagpasok ko pala, naglalakad pala ako, paupo, taas na ako ng kamay. Present! Wala kayo sa lolo ko. Viral na naman si Itay Ronald Llamas. Dahil yan sa photo niya kasama si dating House Speaker Martin Romualdez. Itay, ano to? Pinagpiestahan ng mga DDS ang larawang yan kung saan tila may binubulong si Itay kay Tambi. Kaya naman ang mga tard, walang ibang comment kundi nanghihingi si tatay ng maleta. Pumaldo nga ba si Tatay Ronald? Sagutin mo yan. 2026, wow! Nabayaran na kayo. Oo, binabanatan na ako niyan, may maleta. No? Kaya nung binanatan ako, ang sagot ko, sinagot ko, anong maleta ang gusto niyo? Di, nainggit na naman kayo, di ba? Huwag mo ba? Hala, grabe. Kaya niyo ba yan? Hala. Di ba? Kaya niyo ba yan? Oo. Wow, ang bigat Anong niyan, gusto niyo? Rimowa? Anong gusto niyo? Samsonite? Di ba? Sana all. Sana all. Oo, Maleta. Pero nung nakaraan sa Senado, si Michael Poa ang may bit-bit na 5 maleta. Oo nga, ang dami. Tsaka mukhang magaganda. Mamahalin. Yes. Oo. Diba? Parang yung sa K-drama, nakamaleta yung mga lawyers. Yung pala, ang laman lang nun ay sasabihin sa Senado, tigil nyo na yung impeachment. Pwede namang isang papel lang yan. Ba't gano'ng karaming maleta? Yun diba? na nga ang tanong ko. Parang Oo. akala ko naman, bulto-bultong ebidensya, ready na sila para sa trial. Para ipapadismiss. Yun lang. Ano yun? Diba? Ilang maleta yung kailangan para ipa-dismiss. Aww. Diba? Tapos ako, kausap ko lang, may maleta na ako. Diba? Oh, yeah. Dami naman na So, hindi mo pwedeng sabihin, we do not have suitcases of cash. Ano akala nyo sa akin? Si Mabanta ng PGMN? Lamang pa rin sa mga survey si Vice President Sara Duterte. Palakpakan! Woo! Pero mukhang lumiliit na ang lamang ni Inday kung head to head silang maglalaban ni former VP Lenny Robredo. Boo! Para pag-usapan yan, tumalon sa kabilang bakod ang isa Uy. pang alas ng 4 alas. Walang iba kung hindi si Professor Guido David ng Octa Research. Uy, Aba, ano sino to? nangyari? Bakit ang tumutulak si Senator Jinggoy! Dito lang. Unggoy? Kid table. Si Senator Unggoy, tapos tinutulak kung ba yan? Doc Guido ba yan? O si Secretary Batugan? Magandang hapon. Sorry, tumaas yung blood pressure ko. 220 over 110 na. Grabe, Kailangan Ingat ka. magpa-hospital na ako. Ingat ka, Doc. Paano ko ba nagkaroon ng titulong Doc? Gusto ko rin yan eh. Gusto mo yan? Pwede ba ang dropout? Ang dropout ba pwede maging matawag din na doktor? Basta superhero ka. Tignan mo siya. Dr. Octopus. Dr. Octopus. Dr. Ron. Dr. Ron, di ba? Pero professor ka daw. Professor Xavier yung sabi nila. Pwede. di ba? Oo. Professor. Pero, Mas bagay sa yung wheelchair kung Professor sino ba Xavier. nagpangalan sa inyo ng Octa? Parang ang tunog, octopus nga eh. Octopus. Oo. Nako, dapat Paano ba kayo naging Octan? Paano nakita ko lang kayo dati nung pandemic eh. Di ba doon kayo nagsimula makilala? Tapos parang sineryoso nyo yung sarili nyo, nagtayo na kayo ng survey firm. Baliktad. Baliktad. Dapat interview niyo si Professor Ranjit. Pero kung ako mag-explain para sa kanya, yung Octa Research nasimulan actually pre-pandemic pa as a public opinion polling. So andun talaga siya sa Articles of Incorporation. Talaga? Pero anong ginawa niya noon? Na walang kakwenta-kwentang survey? Wala pa kasi nag-pandemic so hindi pa nakapag-survey. Ngayon, during the pandemic, ako gumagawa ako ng research about mathematical modeling. So yung trajectory ng COVID cases inaaral ko. May research ako. Tapos
sabi nitong tropa ko si Professor Rai, gawin na lang natin policy paper kasi political science. Impressive. So yun, so doon nagsimula. Tapos, dahil marami kasi mga groups from UP, mga research groups. So sabi ni Ranjit, tawagin na lang natin sarili natin ng Octa Research. So sabi ko, ako naman, wala naman Octa akong... kasi, because... yun, yung to answer the question of Sec Ronald, dahil 8 daw. Yun yung story ni Ranjit. Sa totoo lang, 8 lang yun. 8 kasing tentacles ni Ranjit. Hindi, joke lang. Pero kailan kayo nagsimula kumita? Ako hindi pa ako kumikita. Pero si Prof. Ranjit siguro. Pero tanong natin sa kanya. Pero ibig sabihin, since nung pandemic, parang may mga nagsasabi, ba't bigla kayo nag-pivot into survey? Yeah. Parang kang si Senator Unggoy kanina. Nilaglag si Senator Bato. Di ba? Yung press ko niya. Nilalaglag mo si Prof. Ranjit eh. Hindi ko nilalaglag sa sabi Si ko. Prof. Ranjit ba may doctorate din? On the way. On the way. On the way. So pareho pa kayo. Baka mauna ako sa kanya. Baka mauna. Sa akin, Anong tatlo na yung doctorate ko sa kanya. Recto. Pwede. Nabibili sa recto yan. Pag-usapan na natin yung, The survey says yung head to toe ni Head to toe. head to toe ni VP Sara Duterte at former VP Leni Robredo. Kumusta naman yon? Kaninang survey ba yung nag-isama? Hindi ako sure. Di ba may survey kayo na halos parehas ng pulse. Yung pulse kasi And SWS. 41, 50, 10 points na lang yata. 41, 51. Yung sa inyo naman, parang 35, 40 plus. 46, 46, So halos yes. parehas eh. No? 10 percentage points yung difference. Right. So sa amin, para mga 11. Pero that was conducted mga March pa. So pwedeng nag-iba na yung margin. Yung So difference hindi pa in- niya inabutan yung Justice Committee Hindi pa, hearing, hindi pa, Sec. mga expose doon. Maraming pwedeng mangyari. So, actually, kung track natin from 2022, sabihin natin, no, 2022, yung vice presidential numbers niya nun, parang 62% bumoto sa kanya. So, from 62, tapos kung ngayon, kung bibilangin natin yun, ngayon nasa 40 plus na lang. Parang bumababa na. Bumaba. Pero yung approval rating din niya bumaba from a high of 85 plus. Actually, parang nasa So, 90s pa nga siya eh, Oo. at Yes. noong 2022. Tapos ngayon, nasa 40 plus na yung approval rating niya. So malaki rin yung binaba. Dahil ang tinitingnan naman natin dyan, yung movement of numbers. Yung movement. Yun. Hindi naman yung absolute numbers. Tama Like yun. si Lenny, nagsimula sa 8-9%, tapos tumalon sa 35 to 45%. Depende anong survey. Yeah, I was about to say that. Kasi yung mga DDS ay talagang super confident pa rin. Kasi nga, they're just looking at the absolute numbers. Pero yun nga, tinitingnan natin yung movement. Are they really confident? Parang nakikita ko lang sa social media yung mga supporters. Pa rin! Hoy, Sa harap pa rin! yan yung problema sa mga ganyan eh, no? Mga confident nga, no? So, yun Look yung at the confidence. Actually, hindi yan confidence eh. Arrogance. Sa harap pa rin! Diba? Diba? Sa harap pa rin daw, Oo. 2028. Pwede ba i-eject yan dito? So, Parang yung na-eject sa Congress. Pag-usapan mamaya. sa nakikita ko kasi, I mean, they have to use that as leverage kasi they don't have any other political Yes. leverage right now. Yung resources, maybe they have some resources, pero sa ngayon, ano pa yung pwede nilang maging leverage against sa mga senators? O pag nanalo kami, well, yung isang pwedeng leverage nila is, o pag nanalo kami, then yung mga may kaso, baka pwedeng mawala yung kaso. I mean, that could be a possible Pero kung leverage. i-deconstruct mo kasi yung numbers, maliban sa pinag-usapan natin kanina, saan ba nagsimula? 90 plus, no? Ngayon ay less than half. Ikalawa ay nung nagpakilala siya as a standard bearer, as a presidential candidate, walang bump. Walang bumps. Parang Yes. plateau, di ba? Oo. Parang plateau. Kaya kung ako nasa kampo niya, medyo magsisimula yung aking panic. Yes. No? Pero hindi katulad ng sumisigaw kanina, wala naman ako sa kampo niya. No? Mukhang may kaunting sapi yung sumisigaw kanina. No? Kaya, Pero konti. Sapi talaga yun. The way I see it, second, Lovely, yung nakikita natin yung overall numbers, nag-decrease from 90s to 40s yung trust, tapos yung voting preference niya from, 60 sabihin natin plus. 60 plus to now maybe 40s. Ang nangyari kasi doon, kung titingnan natin yung parang heat map, yung map ng buong Philippines,
dati siguro, kalat siya. Yes. North to south. Yung green. Oo. As far as Ilocos to Davao. Ngayon, yung ano niya, kumaga, heat map niya, nag-decrease na, nag-erode na. So, nakakoncentrate siya sa Mindanao, na malakas pa rin siya, solid siya doon, admittedly. And parts ng Central Visayas. And the rest of the Philippines, ano na lang, smattering. Pero, Doc, paano mo ipapaliwanag yung mga contradictions na halimbawa, napakaraming Pilipino anti-China, more than 90 plus. No? Yes. Pero, yung mga Duterte na pro-China ay mataas pa rin. Diba? Kumpara sa ibang kandidato. Yung pro-impeachment, ang laki. Yes. No? 74? 61% sa Mindanao, 83% sa Visayas, tapos 69% sa Luzon at saka NCR. So, pero, We're talking about the Congress. Okta survey. Okay. Oo. I see. Tapos, pero, pag tinignan mo yung numbers ni Sara, siya pa rin ang pinakamataas. No? So, paano mo ipapaliwanag yung ganyang klaseng contradiction? Well, I don't see it as a contradiction necessarily. Yung sinasabi natin na pro-China, for example, against China, karami ng mga kababayan natin, hindi naman necessarily nakikita na gano'n. May kukonek. Oo, kasi meron pa ngang naniniwala na si Digong dati pupunta sa West Philippine Sea, naka-ski boat, at ipagtatanggol tayo sana. So parang hindi nako-connect for some reason. So maybe hindi umaabot sa mga ibang kababayan natin, or yun nga, Na kasi hindi naman, pro-China sila. yes, kasi hindi naman lahat ng tao nakatutok sa news every Yes. day. Maybe only, a smaller percentage, less than half ng Philippines nakatutok sa news. So yung mga iba nakikita lang yung mga headlines, yung mga ganun. So hindi lahat na So, it's a na-absorb. question of PR strategy. No? Paano siya i-correct? Paano, halimbawa, itong mga chinadors, itong mga corrupt na mga senador, nako-connect eh. Nako-connect yung Nako-connect, iba. oo. Yes. So, pero sa kanila, parang medyo may insulation. So, hindi necessarily nako-connect. Nabasa ko rin na yung pro-impeachment naman, they're not necessarily for conviction, but they want to know the truth. Gusto nila na talagang mailantad yung mga ebidensya And sa I trial. think the Filipinos deserve the truth. Yes. Hindi naman dapat pinaglalaban natin is yung politics, ang mga naririnig ko madalas ay ito si ganito, si Senator ganito, kakampi dati yan, pero walang loyalty kasi nasan ba dapat yung loyalty? Nasa tao ba dapat yung loyalty or nasa bayan, So, nasa constitution? Medyo optimistic kayo na sa impeachment, the truth will set them free or may set them free. No? Pero halimbawa, yung kaninang sumisigaw, kahit anong gawin mo ron, hindi na, panati ko na yun eh. Yan. Mga ganyan, di ba? Sa analysis namin, Sec and Lovely, meron talagang fraction ng population na talagang kahit anong gawin mo, kahit nangyari din ito kay Donald Trump sa US, na kahit, even si Donald Trump sinabi niya, President Donald Trump, na kahit may barilin daw siya bumaba siya sa may barilin siya. Oo, may barilin sa EDSA. Boboto pa rin siya ng mga tao. So may mga may patayin siya. kahit may patin siya. So that was anecdotal. So ganun din sa Vice President. Kahit anong gawin niya, meron talagang mga solid na hindi na magbabaliktad. Pero ang estimate namin, hindi naman yan more than half ng Philippines. Ang estimate namin is between 20 plus percent. Maybe upper bound ng Like literal na 20 lang So sila. kasama din yung ugok na sumisigaw kanina. Diba? Kasama yun. Diba? Pwede natin i-survey kung tanong natin kung talaga. Mga 20 na lang sila. Oo. Alam mo, dapat sakay mo na ng barko yun, pupuntahin mo na China. Doon na sila tumira, di ba? And to your last point kanina, Sek, so yung mga voters, sinasabi, okay, mataas yung numbers ni VP Sara ngayon. Pero it's because wala pa rin naman nagde-declare ng candidacy nila. So, if you ask the person on the street, ang alam lang nila is, okay, nag-declare si Vice President. And parang sa tingin nila, siya yung unchallenged. So, hindi pa nagpapalabas kumbaga ng bala yung mga kalaban niya para sa candidacy for 2028. Pero dapat maalala rin nila, more than 2 years before the election, noong 2016, 2015, 2016, malayo rin si Binay. Mas mataas siya kay Sara. No? Pero eventually, ay halos naging kulelat siya.
after ng election. Yeah, Ibig I saw sabihin, that. pa yan, moving yan eh. It's a very dynamic process. Moving yan. Kahit yung pinakamataas, biglang gumuho. In fact, I would be worried if I were them. Kasi Yeah. sa horse race, ang sinasabi nga natin, ang pinaka ayaw natin actually, yung nagpi-peak too early. And Nagpi-peak too it early, could be that kasi yung mga nakikita nating trends sa mga historic history sa elections, yung mga malalakas initially, usually nagpi-peak too early sila. Hindi sila karamihan ng mga like si former president si Pinoy, humabol siya, di ba? Hindi naman siya, in fact, hindi siya nag-factor in sa mga early surveys until nung late, no mga 2010, Hanggang January. Hanggang January. January right. 2010. Of Doon course, siya tumaas. of course, may trigger yan. May nangyari, kaya rin nag-boost yung popularity na. Naiiba kasi yung panahon natin eh. Ang tingin ko kasi 2028 will be decided in 2026. Bakit? Nandito nangyayari yung unprecedented corruption. May makukulong ba na big fish o wala? Dito nangyayari itong unprecedented economic crisis. Dito nangyayari yung impeachment, yung ICC. No? So marami Ang dami, nangyayari ngayon na hindi nangyari nung dati. Kaya what will happen in 2026 will shape fundamentally yung election sa 2028. Kaya yung sinasabi natin, uy, huwag ka mag-pick too early, yes and no. No? Yes, dapat mong kontrolin dahil lahat ng banat sa'yo at kailangan mong masustain yan with huge resources. Pero at the same time, kailangan ngayon ka magmarka. Kailangan masurvive mo yung impeachment. Kailangan maipagpag mo yung ICC Crimes Against Humanity na iyong tatay at ng mga kaalyado mo. Diba? Dapat makalampas ka dito sa massive corruption na hindi lang sa gobyerno kinakaso, kundi sa mga kaalyado mo at ibang kapamilya. So, yun lang sinasabi ko na medyo naiiba yan doon sa dating norm na huwag ka kagad tumaas this early. Sakaling magkaroon ka ng isang Cory situation. Halimbawa, medyo ginawin si Digong sa Dahig. Malamig doon, Malamig pag-winter, yun. no? Hindi nga, pero siya. Tapos manigas na. Tapos biglang manigas na lang, no? Sana naman, hindi mangyari. Sana Hindi natin- mangyari. Hindi natin pinagkakasan yun, ha? We don't wish. We don't wish wish that. Pero kung anything. sakali mangyari yan, ang sinasabi ng mga iba ay, naku, halos sigurado na si Kanya. Si Sara. Anong tingin mo? Is that a factor dito? That's definitely a factor, Sec, na pag hindi naman sa checkmate. I would say na wala naman for me na sigurado. Walang 100% sigurado. But I think maganda yung prospects ni VP Sara kung sakaling mangyari. Yung gano'n. Hindi Oh naman my natin gosh. wini-wish yung gano'n. Baka mamaya Sigurado ka? hindi naman natin. Baka may mga iba nag-wish. Pero Parang yung thought bubbles mo ba? Iyan na natin. Pero ako honestly talagang pinagpe-pray ko. This is really true. Pinagpe-pray ko na sana si Digong ay mabigyan pa ng excellent health and long life, even longer than Enrile. Kasi gusto ko talaga makita na Maramdaman niya yung parusa. Ganon, no? ganon. Pero Tsaka, kanina ka nagpe-pray. Ganyan ko na. Crucial yun eh. kay Kibuloy. Sa kanya, hawak niya daw yung remote eh. Yung remote. The magic Mahalaga remote. yun. Yung mga Hawak kanino ko ang nagpe-pray. remote. Yan. On another note, masyado kasi seryoso pinag-uusapan natin. Bakit maraming mga survey firms gusto nila Latin yung kanilang pangalan? Oo nga. No? Yan. Publicus, Naku. no? Yung mga ganyan. Oculum, Oculum, no? Naku. Ang Okta ba Latin din? Parang hindi eh. Parang Octum. Octopus, diba? Octum na lang. Octopus. Diba? Rectum. Ay, ito pala yun. Ito yung rectum. Sa ano yun? Sa paggawaan ng PhD natin. Medyo concerned ako, paano pinapangalanan itong mga survey firms? Halimbawa, meron kang matagal na survey firms, yung SWS, Social Weather Station. Parang napaka-cynical ng dating, weather lang yan. Weather. Diba? Tapos meron kang isa pang matagal, yung False Asia, no? Yung ang daling twist ng pangalan eh, no? Buti lang tropa mo si Ronnie Holmes. Oo. Napaka-corny mag-joke no? Buti na lang, nag-survey film na lang siya. Hindi siya pwedeng stand-up comic eh. Tapos meron kang parang horror movie yung pangalan. Buti na lang, nagsara na yung
Oculum. Di ba? Oculum. Nasa na yung Oo. Oculum na hindi ka Tapos naman meron kang WR numero something, no? WR. Parang yung pangalan pa lang, walang pinapaliwanag eh. WR. Diba? Kaya yun, nag-away-away sila. Parang radio station, Parang WR. Kaya, di ba? WRN. Win You're Radio, yun listening ba yun? Win Radio. You're listening to WR. Di ba? Tapos meron ka pang tangere. Magkamali ka ng pronunciation, tangere. Yung dating, di ba? Tangere mo. Oo. Bakit? Nako. Ba't ganun kayo magpangalan ng mga survey? Tapos meron ka Okta. No? Okta. Tunog octopus. Talaga. Yung ganyan, no? Pinaka parang sinister yung So, pangalan. meron ba talaga kayong fan? Meron kayong template? Bakit ganyan ang mga pangalan ng mga survey firms? O wala lang? Wala. I can't speak for the other Yeah, surveys kasi yeah. sila yung nagpangalan yung kung ano yung trip nila. Wala namang basagan ng trip. As far as Okta, I would have named it differently. Pero, Like what? kunyari, analytics, parang gano'n. Parang- parang Parang sobrang generic naman. hindi. May ikakabit ka sa analytics, pangalan na. Kunyari, Yamas Analytics. Yeah. Parang gano'n, di ba? Yeah. Parang ganyan. Yamasin mo, ano? Kaya, lovely, Ayaw mo lang kwan? lovely research firm. O, Ayaw mo parang lang gano'n. desiderata, survey firm, yung ganyan, no? Parang mga ano, eh. O kaya, the truth shall set you free. Pwede yung pwede gano'n. Pwede gano'n. Survey firm. O Pwede kaya, gano'n. ayaw mo ng mga ganon? Pwede naman. Oo. Pwede kung na survey. Pero syempre, for me, maganda yung mukhang may credibility yung Pero sounding kasi, credible. Di ba may sumusulpot pa? Ano ba yun? Archipelago? Something, Ako, no? archipelago. Hindi ko alam kung Oo. nasaan. Talagang hindi ko Nasa ang bansa Hindi yan. ko maintindihan itong mga survey firm. Ano-ano mga pangalan eh. Nga pala, may gift kami sa inyo, Ay, Doc wow. Guido. Wow. Ayusin natin lang yung hair kasi parang Ano nung... I-makeover niya ba? mahangin ba sa labas? O paano nung panahon ng pandemic, nung lumalabas yung Okta, parang gulo-gulo yung Silence. buhok mo eh. Oo. Depende kung sang side ng bed nagising yan. Oo. Stronghold na ito. Well- Ito po ang aming gift sa inyo. Well, thank you so much. Pero Styling pero gel. nung panahon kasi ng pandemic, nung unang lumabas yung Okta, dahil ganun yung buhok mo, parang kang mad genius eh. Parang Mad genius. Einstein. Ngayon, diba? hindi na ba mad genius ang dating? Ano na ba? Ngayon, mad Pero na lang. uso yan sa Korea, Yung mga idols nila doon, Oo. ganyan yung style eh. Yung parang si Kwan. I woke up like this. Yung mga Japanese, di ba? Yung mga mukhang anime yung buhok. Parang si Hidarian. Oo, yung yung... gano'n, di ba? Yung buhok na nakagano'n. Ano yun? Si Richard. So, ano yung Oo. inaano yun? Parang Ang tawag doon yung parang unicorn, ganun. Oo, yung mga may kulay yung mga buhok, yung galakan sa kalsada, di ba? Yung mga ganun, tawag sa mga gano'n. Geng-geng? Oo, yung gano'n, oo. Geng-geng, hey Darian. Yung para mapansin ka. Oo. Hindi naman gano'n si Doc. Ay naman. Gulo lang yung buhok niya. Ano lang, yun nga. Yeah. I love his hairstyle though. Okay ba? Okay na rin. Thank you so much. During the pandemic kasi, parang ini-interview, parang ngayon si Sec Llamas, kung gaano kadala siya ma-interview. Parang ganoon din sa akin. So, minsan, ginigising ako 4 a.m., 5 a.m. So, talagang wala nang Gulo. time. Yung time ko para mag-compute ng mga trajectory ng mga... Mathematician si Doc. Mathematician. Yeah, So, yeah. yun, doon na pupunta yung time ko. Sa halip na mag-ayos ako ng... Tsaka Buhok. calculated niya na ang lahat ng ito. Oo. So, Di ba sila kailangan si Einstein? Gano'n din yung buhok niya eh. Oo. Pero kung yun, mad genius yun. Mad genius. Ako Kayo mad hindi lang. kayo pwede ng gel. Walang pag-aaral. Nako, may banat pa na. Basta, Pero i-gel ka ba sa bigote ko, tsaka kilay eh. Pero sa buhok eh. Pero buti lang, Sek, nakita ko na yung laman ng maleta nyo. Tapos nag-trending na viral nga. video. Lamang pala yung ano, laman pala yung sinasabi niya si Professor Haydarian tsaka si Professor Esguerra. Nagbardagulan sila sa loob ng Parehas maleta. professor yun, ha? Oo. Sa sunod na viral video, makikita ko si Lovely naman, may maleta, tapos si Sek naman yun naman. Ganun ba yan? Surprise! Oo nga. Oo. Everybody's talking about the presidential elections on 2028. Ano po ang yung fearless forecast? Well, sa 2028, think ko mananalo si, Uy, ano yan? Hala, ano ba yan? Ano yan? Pinatayan kami ng ilaw. nagbayad ba kayo ng kuryente? Teka lang. Ano yan? Si Alan Peter ba yan? Pati aircon, Ay, wala. ang init. Teka, O pati yung internet ko nawala eh. No? Wala din wifi. Ano ba yan? Ano ba Hindi yan? na ito normal. Ang CR ba nakabukas pa?
Baka kinandado rin, katulad ng Congress eh. Ayun. Oo, ng speaker si Alan Peter, di ba? Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo ng analyst sa kabilang panig. Ito na naman tayo. Ito na ang ating resident AI analyst na kasing talino ni Mark Coleta. Parang insulto yata to. Kasing tapang ng mga Duterte Yan. at kasing ganda ni Rowena Guanzon. Walang iba kundi si Jean Poo. Pasok! Shukran, Ronald and Lovely. Ano bang pinuputok ng botche nitong Senate minority? Goodness gracious, they started it. Nag-walk out sila sa gitna ng sesyon. Tapos ngayon na hindi sila sinisipot, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw. Ang walkout, ginagawa lang yan ng mga desperado at talunan. Ang trabaho ng minority is to check the majority through debates, amendments, recorded dissents, and public scrutiny. Dahil nag-walk out sila, they surrendered that rule. Sana dinibati nyo ang majority sa mga punto. Yan ang demokrasya. Hindi yung mag-walk out kayo. Tapos itong si Erwin Tulfo na to, panay pamedya. Hoy, Erwin, ayusin mo mga sinasabi mo. Baka mahulog yung postiso mo. Yan bang future vice president? Sayang ang veneers. Ang mahal pa man din ng bayad tiyan. Pero pag umiti ka, para kang may chiclet. Tapos, ang sisisihin nyo, majority senators kung bakit hindi mapasa ang mga pending bills, abandonment of responsibility. Kayo ang naunang nag-walk out eh. If you stayed and debated with the majority, hindi sana nag-stand still ang Senado. At dahil wala kayong numero, ang gusto nyo is resign in your dreams. See you after SONA. Back to you, Ronald and Lovely. Chiclet. Ang haba naman ng kuda Oo ni nga. Jean Poo. Oo. Diba? Pinag-iinitan pa yung... Oo. Teka, nakapustiso ba si Senator Erwin? Ewan ko, wala akong alam sa ganyan eh. Basta yung ngipin ko, binabanatan ni Guanzon eh. Ha? Kaya ayoko na mag-react yan, no? Oo. Grabe At naman, ang sagot, petty. Ang Oo. sagot ko na lang dyan ay yung sagot ni Committee on Silence. Oh, Oo, si LL. Supremo. Oh, yes, Diba? Si Supremo. Bakit nga ba Supremo ang Oo. tawag sa kanya? I'm curious. Bakit Yung Supremo? sa probinsyano. Ah, Yun yung role niya. Ang tawag sa kanya okay. Supremo. Supremo. Tapos sabi niya, nasapan siya, Committee on Silence. Yeah, Oo. actually narinig Diba? ko yun. Oo, napanood ko sabi yun. niya kay Ping Lacson, saka kay Tulfo. Oo. Diba? Pero may sagot siya dyan eh. Sabi niya, ang sa akin lang, kung ikaw kwento mo na nililigawan kayo ng minority para lumipat, Oo. sana naman po ikikwento nyo ang nililigawan nyo kami para lumipat sa inyo. Aha. Hindi yung nagmamalinis kayo masyado. Oh. Yan yung mga rare moments na nagsalita ang Committee on I Silence, love di ba? that. Pero Oo. very compelling, di ba? Yes. Banat kayo ng banat na may plot. Kayo yung una nag-plot eh. Ah. Banat kayo ng bayat, may tatalon, kinukumbinse. Kayo yung nagpapatalon sa akin eh. Exactly. I love that. Kasi sobrang, parang all my life hindi ko siya narinig na Salita. salita. Oo. Pero, yeah. Pero mas marami siyang bills di hamak Yes. kay Alan Peter. Di ba? Mas Oo. marami siyang legislation. Oo. Di ba? But the moment he spoke, very significant. Tsaka ang pinakamaraming absent, alam mo ba kung sino? Alan? Si Alan Peter. Yes. Di ba? Kaya nag-absent na naman siya. Mhm. Pero hindi siya nag-absent sa kanyang online selling. No? Lagi siya, bawat oras yata eh. Huy, actually, nakulbaan namin nga mga content creator kay murag kakumpetensya na namo si Alan Cayetano. Huy, Alan! Mag-content creator na ka! Kakain kayo ng alikabok.
kumpara ron, no? Sisig naman. Oh, pero kahapon medyo nabulol-bulol siya eh. Oo, nabulol. Kaka-live selling yan. Oo, di ba? Nabulol-bulol siya. Oo. Tingnan mo to. Sa inyong bibig na rin nanggagaling na ang Oo. isda nanggagaling sa bibig. Ano ba yun? Ay, nahuhuli sa sariling bibig. Oh, yan ang Hindi problema ba sa mga, sabi niya? yan ang problema sa mga bisdak eh. Yung Tagalog eh. Basta ang sabi niya, ang isda sa bibig nanggagaling. Sabi niya. Pero what he really meant was, Was? ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Oh. Sa sariling baba. Kasi Amy na naman. Bilib na bilib ka talaga kay Alan Peter. Yeah. Oo. Bago tayo magpaalam, tayo ay magbubukas ng special text line para sa mga gustong mag-bash sa atin. Yes, next Dahil sabi ng aking paboritong philosopher, si Nietzsche, what doesn't destroy you will strengthen you. Wow. Oh, di ba? Yes, kaya Lakas-lakas naman. natin. no? Yes. Oo. Siguro next time magbabasa na tayo ng mga magagaling na bashing, ano? Oo. I-text lang ang inyong comment at isend sa *8080 to all smart subscribers. At yan ang isang oras ng mga pang-asar na balita. Tandaan, ang pikon ay pangit. Ako si, by the way, Ronald Llamas. O ako si Lovely Granada. Ito ang The Lovely Show! By the way, also with the Ronald Llamas.